Ang kwento ay nagpapatuloy kung saan si Mark ay nagtatapon ng bato sa ibabaw ng tubig kasama ang kanyang mga kaibigan. Dumating si Lumi at ipinaalam sa kanila na ang kasintahan ni Pastry ay narito na at binanggit ni Mark na sinabi ng kanyang ama ang tungkol dito, at binahagi na magtatagal sila sa lugar. Sinabi ni Lumi na ang balita ay ang kasintahan ni Pastry ay isang kaakit-akit na mas matandang babae at kontrolado niya ang binata sa mga kamay nito. Sa kabilang dako ang lalaki ay dinala si Licorice sa kanyang kusina at sinabi na ito ang kanyang pangarap na lugar at pagkatapos, nagbago ang tagpo patungo sa kastilyo ni Margrave Hubert na kasalukuyang tinatanong ng kanyang katiwala kung sigurado ito sa pagpapadala kay Lady Licorice sa lugar ng mga Moulton. Pinahayag ng lalaki na hindi niya nagugustuhan ang mga plano ni Vixen sa kanyang likod at nagtanong muli ang katiwala kung tinutukoy niya ba ay si Count Redis. Binanggit ni Hubert na maliwanag na may plano ang babae kay Pastry at binahagi ng katiwala na siguradong alam ng matalino na babae ang potensyal ng lalaki. Pinaliwanag ng Lord na masyadong halata na inimbitahan niya ito sa isang tea tasting kaya nag-iisip ang katiwala kung dahil ba dito kaya ipinadala niya si Licorice para samahan si Pastry. Pinahayag ni Hubert na mahirap para kay Count na magpakita ng pagmamahal kay Pastry habang kasama niya ang kanyang kasintahan at pinasama din niya ang anak para sa kapakanan nito. Sinabi niya na ang kanyang kapitbahay na si Luthroth ay hindi matutuwa sa balita ng kanilang pag-iisa at bumalik ang eksena sa magkasintahan. Sinabi ni Licorice na hindi pa siya nakakita ng ganito kalaking kusina at tinanong ang lalaki kung ano ang ginagawa nito, kung saan sumagot si Pastry na gumagawa siya ng mga samples para sa regalo na dadalhin sa tea tasting party. Tinanong ng babae kung cookies ba ang ginagawa nito at pinahayag ng lalaki na ito ay ibang klase ng sweets. Idinagdag niya ang asukal at tubig sa kawali habang napansin ng babae na mayroon din siyang bunkas at honey doon. Binahagi ni Pastry na mahalaga ang mga ito sa Moulton dahil sa Royal Capital lamang sila nakakakuha ng bunkas at inipon niya ang kanyang pera ng ilang buwan upang payagan siyang bilhin ito ng kanyang ama. Tinanong ni Licorice muli kung ano ang ginagawa niya at sinagot siya ng lalaki na malalaman niya kapag ito ay tapos na. Kasabay nito ay idinagdag niya na ang honey sa kawali at naamoy ng babae ang matamis na bango na kumalat sa buong kwarto. Iniisip niya na marahil ito ay isang uri ng panghimagas at sinabi ni Pastry na kailangan niyang maghintay upang malaman. Ibinuhos nito ang kanyang ginawang mixture sa isang tray at sinabi ng babae na mukha itong mga mamahaling bato at sinagot siya ni Pastry na ito ay mga hard candies. Hinugis niya ang mga candy sa anyo ng hayop at bulaklak at sinabi ng babae na maganda ang mga ito at habang nanonood, napagtanto niya na nakita niya ang maraming ekspresyon sa mukha ni Pastry sa nakalipas ngunit ang nakikita niya ngayon ay bago sa kanya. Ito ay malumanay at napaka-inosente pero may kumpiyansa sa sarili at kasabay noon ay binanggit niya na napakaganda ng mga candy na halos ayaw niyang kainin ito. Pinahayag ng lalaki na sayang kung hindi nila kakainin iyon habang makikita natin na sina Agnes, Josephine, Mark at Lumi na nagmamasid sa kanila mula sa pinto. Pinagtataka nina Agnes at Josephine kung bakit hindi agresibo ang lalaki sa kasintahan kung saan sinabi ni Josephine na dapat yakapin man lang niya ito at sinabi ni Mark na tigilan nila iyon. Iniisip ni Lumi na marahil ang ginagawa ni Pastry ay masarap habang ibinubuhos ng lalaki ang ibang mixture sa mga mansanas at ginawa niya itong mga candy apple. Tinanong niya ang babae kung gusto niyang subukan ito at tinikman ito ni Licorice. Naisip niya na ang maasim na lasa ng bunkas ay bagay sa candy at binahagi ng lalaki na ang balanse na ito ay ang pinakamalaking pang-akit ng panghimagas na iyon. Pagtapos ay binuksan niya ang pinto sa kusina at natumba ang lahat at tinanong niya ang mga ito kung bakit sila naroon. Sinabi ng ina at kapatid ni Pastry na may gagawin sila sa lugar pagtapos nila habang pinagsabihan ng lalaki ang mga kaibigan niya na hindi maganda ang pakikinig ng lihim. Binanggit na balak sana niyang patikimin sila ng matamis subalit dahil sa ginawa nila ay hindi na niya itutuloy, pinahayag niya na ibibigay na lamang niya ito kay Shits at sa kanyang ama. Ang eksena ay lumipat sa lalaki na nagtataka kung kayang gampanan ni Nicole na maging bodyguard ni Pastry. Binahagi ni Casserole na ang tea tasting party ng Count Redis ay dinadaluhan ng mga batang noble mula sa timog at ito ay isang pagtitipon para sa paghahanap ng kapareha. Pinahayag niya na hindi ito lugar para sa kanila kung saan nagpaalala si Shits na maging maingat dahil kasama si Count Redis sa okasyon. Sinabi ng Lord na tiwala siya na kayang-kaya ng anak iyon pag nagkataon at mas nababahala siya kay Licorice. Binanggit ni Shits na kasama nito si Sarah ngunit mukhang hindi rin komportable ang katiwala sa mga ganitong okasyon kaya inaasahan nila ng buo si Pastry.
Ang eksena ay lumipat sa araw ng tea tasting party kung saan naisip ni Nicole na mas kahanga-hanga ito kaysa sa kastilyo ng hari. Binahagi ni Sarah na kilala ang Retest Vale bilang isa sa pinakadakilang kastilyo sa Timog. Napansin ni Pastry ang mga chandeliers at napaisip kung gaano karami ng sako ng asukal ang kayang bilhin sa halaga nito. Pinagsabihan ni Sarah na kasama ni Pastry si Lady Licorice at dapat siyang mag-focus dito kaya humingi ng paumanhin ang lalaki sa fiancé. Napansin niya ang larawang ginawa niya para kay Count Redis sa pasilyo at naisip na tila sinadya ito. Sinalubong sila ng isang tao mula kay Redis at binanggit sa kanya na inutos nito na magpakita ng pinakamataas na respeto kay Pastry at bantayan siya. Nagtataka ang lalaki kung natatakot ba silang magsanhi siya ng gulo sa okasyon at naisip na ito ang kanyang pagkakataon na ma-promote ang lugar ng Molten at ang kanyang espesyalidad. Pagkatapos ay ipinakilala niya ang kanyang kasintahan sa lalaki at sinabi na hindi pa ito nakararanas ng pagtitipon ng mga noble mula sa Timog kaya't sinamahan siya roon. Pagkatapos ay ipinakilala ng katiwala ang sarili bilang si Colton kasabay ng pagbigay ng anunsyo at ipinakilala ang magkasintahan sa lahat ng dumalo sa party. Umaasa ang batang lalaki na tatanggapin siya ng lahat ng may bukas na puso at bilang tanda ng kanilang pagkakakilala. Namigay siya ng mga hard candies sa mga bisita at tinikman ito ng mga nobles na ikinatuwa ng lubos ang lasa nito. Binigyan din niya si Colton na nagustuhan din ito at naisip na para itong kakaibang bugso ng tamis, pinahayag niyang bagay ito sa inumin habang sa tingin ng iba ay lalo nitong napapalabas ang lasa ng tsaa. Pinahayag ni Pastry na ngayong magkaibigan na sila ay gustong-gusto niyang magpadala pa ng hard candies sa pamamagitan ng mga mangangalakal at dahil mga regalo ito ay hindi na nila kailangang magbayad pa. Sa kabila nito ay hiling niya na huwag singilin ng buwis sa asukal ang mga mangangalakal at paliwanag niya, mataas ang buwis sa mga matatamis na produkto habang maliit lang ang halaga nito at hindi makatarungan na palaging singilin ito ng buwis, sa palagay ng iba ay hindi nga makabuluhan na maningil ng buwis para sa mga regalo at binanggit ni Count Redis na interesado ito sa mungkahi at gustong malaman pa ang detalye nito. Nagpasalamat si Pastry sa kanya dahil inimbita ito sa party at ipinakilala ang kanyang kasintahan sa Count. Pinahayag ng babae na gusto niyang malaman pa ang mungkahi ng lalaki kung saan binanggit niya na tungkol lamang ito sa mga regalo. Sinabi ng Count na mas mainam kung mag-usap sila ng pribado at hiningi kay Colton na bantayan si Licorice habang pinag-uusapan ang negosasyon sa pagitan niya at ng Molten. Pinahayag ni Pastry sa kasintahan na babalik siya agad kasabay ng paghingi kina Sarah at Nicole na bantayan ito ng mabuti at umalis siya kasama si Count Redis. Ang eksena ay lumipat sa lalaki na nakikipag-usap ng pribado kung saan nabanggit niya na medyo natatakot siya sa mga gwardya nito. Sumagot ang babae na kinakailangan iyon dahil siya ang pinuno ng County of Redis kaya natanong ni Pastry kung iniisip ba nila na sasaktan niya ito. Pinaliwanag ng Count na kung iyon ang iniisip niya sa lalaki ay nagdala sana siya ng 10 beses na mas maraming gwardya. Pinahayag niyang hindi makakagawa ng anumang bagay ang ilang kawal laban sa isang taong may mahika. Binanggit niya na isang mahinang babae lamang siya pero iniisip ni Pastry na hindi ito mukhang mahina sa kanya. Sinabi ni Count na dapat silang mag-focus sa kanilang usapan kasabay ng pagbigay ng lalaki ng ilang hard candies at sinabihan siyang tikman ito. Matapos noon ay naisip ng Count na kakaiba ang lasa nito kumpara sa lahat ng sweets na natikman niya at ito ay karapat-dapat sa kanyang papuri. Binahagi niya na masarap iyon at sinabi ni Pastry na siya mismo ang gumawa noon at pinaliwanag na gawa ito mula sa tubig, asukal, at honey at umaasa siyang magagawa lahat ng sangkap sa kanyang teritoryo balang araw. Hindi makapaniwala ang babae na nais nito na magkaroon ng asukal at honey sa Molten. Pinagbigay alam ni Pastry na inaasahan niyang may bahagi ang mga candy sa mas maraming tao sa loob ng susunod na 3 taon. Hindi maisip ng Count na nais niyang gawin ito sa klase ng lupain nila subalit hindi niya inaalis ang ideya na baka magtagumpay ito. Pinabatid ng lalaki na umaasa siya sa tulong ng babae dahil siya ay may akses sa daungan. Nagtaka ito kung ano ba ang tunay na layunin ng lalaki, ano ang gusto niyang gawin at anong uri ng kinabukasan ang hinahanap niya ngunit sa kabila nito, sinabi ng babae na tutulungan siya sa kondisyon na ang lahat ay dapat tungkol lamang sa mga candy, kasabay nito ay iniisip niya sa sarili na nais niyang kunin ang kinabukasan na pinaplano nito para sa kanyang sarili. Sa kabilang dako si Colton ay nagpahayag na tila si Pastry ang pinag-uusapan sa party at maaring makakuha ito ng mga tagahanga mula roon. Sinabi niya na tiyak niyang marami ang magiging koneksyon ng lalaki dahil sa okasyon na ito habang si Licorice ay nagagalit sa naisip na makitang kasama ni Pastry ang ibang babae.
Matapos ay umalis ang matandang lalaki at sinabihan ni Sarah at Nicole ang babae na huwag pansinin ang sinabi nito, ngunit napagtanto niya na hindi siya komportable sa ganitong sitwasyon. Pinahayag niya na pumunta lamang siya dito dahil inaasahan niyang makasama ang lalaki. Banggit ng prinsesa na nais niya nang umuwi at habang ito'y nangyayari si Pastry ay naglalakad sa hallway kasama ang Count. Iniisip niya na ang koneksyon ni Count Redis sa kalakalan ay ang pinakamahusay sa timog at ang suporta nito ay higit pa sa kanyang inaasahan. Napagtanto niya na ngayon ay nakausad na siya ng isang hakbang palapit sa mas maramihang paggawa ng hard candies, habang nabanggit ng Count na narinig niya na iniligtas nito ang kanyang kasintahan sa panahon ng kanyang pagdukot. Sinabi ni Pastry na ginawa niya iyon at iniisip ng babae na talagang na-impress si Licorice sa kanya. Pinahayag ng lalaki na magandang kapareha ito para sa susunod na Lord ng Molten at nabanggit na walang lalaki ang magrereklamo na magkaroon ng kapareha katulad ng babae dahil napakaganda nito, kaya tinanong siya ng Count kung mahal niya ito at naten si Pastry sa hindi inaasahan na katanungan na iyon. Bigla ay niyakap siya ng babae mula sa kanyang likod at sinabi na hindi siya papakawalan hanggat umamin siya sa kanyang tunay na damdamin para sa babae. Kasabay nito ay lumabas si Licorice mula sa party hall kung saan naabutan niya at nasaksihan ang eksena na kasalukuyang kinalalagyan ng dalawa. At dito na rin natatapos ang ating recap. Maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.